Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong November 18, 2009, alas 11 ng gabi, ang pinakakontrobersyal na road rage killing ay nangyari. Ang biktima sa insidente ay si Renato Victor Ibarli Jr., na anak ni former Presidential Chief of Staff Renato Ibarli Sr. Ayon sa mga witnesses, siya ay binaril at pinatay ni Jason Ivler, na pamangkin naman ng singer at songwriter na si Freddie Aguilar. Ayon sa mga nakakita, nangyari ang insidente sa Santolan Avenue, Quezon City. Ayon sa mga ito, ang salarin ay pumasok sa kotse ng biktima at pinaputukan ito ng ilang beses. Ang media ay tinawag ang paghahanap kay Ivler bilang isa sa mga pinakamalaking manhunt na ginawa ng mga otoridad. Nang madakip ang binata, ang publiko ay tinagurian si Ivler na isang sexy prisoner. Ang 27 taong gulang na si Renato Victor Ibarli Jr. ay nagsisimula pa lamang sa kanyang buhay at karera. Siya ay ang panganay at nag-iisang anak na lalaki ni Renato Sr. Kahit ang kanyang ama ay parte ng politika, tinahak niya ang mas simpleng buhay at gumawa siya ng sarili niyang pangalan sa Human Resource Management. Nang siya ay pumanaw, siya ay isang recruitment manager sa Peninsula, Manila. Ayon sa mga taong nakapaligid kay Renato Jr., siya ay isang mabait at humble na tao. Itinagdag nila na si Renato Jr. ay laging sinasabi sa mga tao na huwag siyang ituring na espesyal kahit anak pa siya ng politiko. Nang malaman ng mga taong nakakakilala kay Renato Jr. ang nangyari sa kanya, ay hindi sila makapaniwala dahil sa pagkakakilala nila dito ay kailanman hindi ito masasangkot sa isang road rage. Agad silang naglabas ng mga statement na ang nangyari ay isang murder. Kung ganito ilarawan ng mga tao si Renato Jr. ay kabaligtaran naman ang maririnig mo kapag si Jason Ivler ang topic. Si Jason Ivler ay ipinanganak noong January 7, 1982 sa Massachusetts, USA. Siya ay mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Anak siya ni Marlene Aguilar at Amerikanong si Robert Ivler. Si Marlene ay kapatid naman ng sikat na folk singer at songwriter na si Freddie Aguilar. Base sa mga interview kay Marlene, si Ivler ay 2 taong gulang pa lamang nang pumanaw ang kanyang ama. Nakilala ni Marlene ang kanyang asawa sa Pilipinas, pero ito ay di umanong pinatay ng isang hitman sa Bangkok, Thailand. Pagkatapos nitong mamatay, ay pinalaki niyang mag-isa si Ivler at ito ay mabait. Pumasok ito sa Hawaii Pacific University kung saan ito ay kabilang sa Dean's Lister at nagtapos ng kursong AB Psychology. Sa isang interview ng isang news network kay Marlene noong 2010, pagkatapos mamatay ng ama ni Jason, siya ay naugnay sa iba't ibang mga lalaki. Ilan sa mga ito di umano ay isang Colombian arms dealer at isang wanted na kriminal na nakakulong na ng panghabang buhay sa United Kingdom. Kalaunan, siya ay ikinasal kay Stephen Pollard na isang economist na nagtatrabaho bilang isang consultant sa Asian Development Bank. Ang road rage na nangyari ay hindi ang unang beses na nasangkot si Ivler sa isang gulo. Dahil noong August 2004, siya ay nadawit din sa isang car crash na naging resulta ng pagkamatay ng dating congressman at presidential technical assistant Nestor Ponce Jr., habang ang asawa naman ito ay nagkaroon ng mga injuries. Ayon kay traffic investigator SPO3 Alexander Galang, si Ivler ay nagmamaneho ng sasakyan na may diplomatic plate. Siya ay nawala ng kontrol sa Toyota van na naging sanhi na mapunta ito sa ibang lane kung saan nabangga nito ang sinasakyang Isuzu Trooper ni Nestor Ponce Jr. Ang mga otoridad ay sinampahan siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property para sa pagkamatay ni Nestor Ponce.
Sinampahan din siya ng reckless imprudence resulting in slight physical injuries para sa asawa naman ito na si Evangeline Ponce. Noong September 2004, ang 22 taong gulang na si Ivler ay nag-plead ng guilty. Ang judge sa kaso ay pinayagan siya makapagpiyansa at makalabas ng kulungan pansamantala habang naghihintay ng paglilitis. Pero ayon sa mga report, siya ay nahuli sa Zamboanga City dahil di umano ay tinangka nitong sumakay ng isang ferry upang lumabas ng bansa papuntang Malaysia. Pagkatapos nito ay naglabas ng utos ang Bureau of Immigration para maiwasan na makalabas ito ng Pilipinas. Pero noong 2007, habang naghihintay ng paglilitis, ang mga tao ay nagulat dahil nakalabas ito ng Pilipinas at pumunta si Ivler sa Amerika. Doon ay sumali siya sa US Army at naging parte ng 25th Infantry Division na nakadestino sa Hawaii. Pagkatapos ng isang taon, siya ay na-discharge under honorable conditions. 2 taon pagkatapos nito, ang pag-iwas niya sa mga otoridad ay natapos dahil bumalik siya sa Pilipinas at siya ay nasangkot sa isang road rage na ikinamatay ni Renato Jr. Ang mga otoridad ay hindi siya nahuli dahil nagtago agad ito. Habang ang manhunt sa kanya ay nangyayari, ang kanyang ina naman na si Marlene ay laging nagpapa-interview sa mga reporters. Sa isang interview ay sinabi nito na ang mga taong nasa likod ng mga nangyayari sa kanyang anak at kanilang pamilya ay ang Central Intelligence Agency o mas kilala sa tawag na CIA. Ayon sa kanya ay pinarurusahan siya ng mga ito dahil hindi niya sinusunod ang mga batas sa Amerika. Sinabi din niya na ang kanyang anak ay ginagawang scapegoat ng mga makapangyarihang mga Amerikano na gusto siyang magdusa. Ayon kay Marlene, ang kanyang mga isinusulat na mga essays sa mga internet ang nagpapagalit sa mga Amerikano, kaya para makaganti ang mga ito ay ibinabaling nila ang kanilang galit sa kanyang anak na si Jason. Dahil sa mga pahayag na ito ni Marlene, ang mga tao ay hindi maiwasan na halungkatin ang kanyang mga post sa internet at dito nila natuklasan ang tungkol sa kanyang sinabi na si Pope Francis ay Pope Satan. Ang mga tao na nakakita sa kanyang mga pag-uugali sa internet ay nagsasabi na talagang kakatuwa ang mga ikinikilos ni Marlene kumpara sa isang normal na tao. Halos 2 buwan pagkatapos ng pagpatay kay Renato Jr., ang mga otoridad ay ginawa ang lahat para mahanap at madakip si Ivler. Ang kanilang paghahanap dito ay tila nagtapos nang isang OFW sa Qatar ang nadakip. Pero ang mga otoridad ay inamin na nagkamali sila dahil ito ay hindi si Ivler. Noong January 2010, eksaktong 2 buwan pagkatapos ng road rage killing, ang NBI ay natiktikan ang kinaroroonan nito. Ayon sa isang NBI agent, nakita nila ito sa isang underground na kwarto. Pero dahil sa armado ito ng baby Armalite na may bandolier pa, ito ay tila hindi papahuli ng buhay. Si Ivler at mga taga-NBI ay nagpalitan ng putok at nabaril niya ang 2 NBI agents. Pero isang shooter ang nagdesisyon na barilin si Ivler sa kanyang balikat at tiyan na nagpahirap dito na paputukin niya ang kanyang baby Armalite. Siya ay agad na isinugod sa Quirino Memorial Medical Center. Ayon sa medical report, ang bala na tumama sa tiyan nito ay tumagos sa kanyang large intestine, kaya kinailangan siyang operahan para tanggalin ang kanyang spleen. Sa kwarto ni Marilyn, merong hidden na sa may wardrobe niya, sa mga lalagyan ng damit, may hidden na panel. Na pwede magtago ang isang tao o 2. Inaasahan na ng NBI na hindi magiging madali ang paghuli kay Ivler, lalo't mayroon itong military background. Alas 6, tumulak na ang convoy ng NBI patungong bahay ni Ivler sa number 23 Hillside Drive, Blue Ridge Subdivision sa Quezon City. Agad itinayo ang mga hagdan para mapasok ang bahay. Pinalibutan na agad ang bahay ni Ivler. Humarap sa NBI si Marlene Aguilar, ina ng sospek. Nung una ay nakikiusap sa mga operatiba. Wala naman kayong search warrant. Andiyan na kayo sa kwarto kung may mga hawak kayong
Nakita pa ang kwarto ni Jason para sabihing wala roon ang kanyang anak. Pero ang ipinagtataka ng NBI, kung walang natutulog doon, bakit may tubig ang sahig sa banyo, basa ang tuwalya at bukas ang aircon ng kwarto. Halos 1 oras at kalahati naghalughog ang NBI. Maya-maya, narinig ang putok ng baril. Dahil nakasama ako sa assault team ng NBI, na-corner kami sa kwarto ni Jason. Si NBI agent Ana Lira Labaw na katabi ko noon, nakita ko na lang sapo ang kanyang dibdib. May tama si Ana, sir. Ana, labas. May tama ka? Okay na yun. Tulis, nakita mo? Nag-bus ka ba? Nag-bus ka? Hindi. Anong tama mo? Kaya ka. Natamaan siya ng shrapnel sa dibdib. Mahigit 10 minuto ang palitan ng putok. Si Ivler, pasugod na lumabas sa kanyang pinagtataguan. May tama na siya ng baril. Hawak niyang isang baby Armalite at caliber 45. Nakabandolier pa ito na puno ng mga bala. Kumpara sa mga lumabas na litrato ni Jason, mahaba na ang buhok niya ngayon. May bigote at balbas na. Agad inilabas ng bahay si Jason para dalhin sa ospital. Si Marlene Aguilar agad namang pinusasan ng mga operatiba. Inaresto rin ang ilan pang kasambahay. Sa emergency room ng Quirino Memorial Medical Center, agad siyang nilapatan ng lunas. Gayon din sina NBA agent Labaw at attorney Lito Magno. Ayon sa NBI, sa kilos ni Ivler, handa itong hindi magpahuli ng buhay. Makikita mo sa kanyang mata na nalilisik na talagang gusto niyang pumatay. Kaya wala naman tayong magawa kundi gumanti ng putok. Si Marlene ay tinakip din ng NBI at agad sinampahan ng kasong obstruction of justice dahil sa tangka nitong paglihis ng atensyon ng mga otoridad para maprotektahan niya ang kanyang anak. Nang ma-interview, itinuro nito na ang bumaril talaga kay Renato Jr. ay ang British bodyguard ni Ivler na si Mark Hauser. Si Hauser naman ay mariin ang pagtanggi na siya ay may kinalaman sa nangyari. Ang mga otoridad ay ibinasura naman ang mga aligasyon ni Marlene dahil wala siyang sapat na ebidensya na maipakita na magsusuporta sa kanyang mga akusasyon. Ang mga witnesses na nakakita sa nangyari ay itinanggi din na may kinalaman ang bodyguard dahil ayon sa mga ito ay malinaw nilang nakita na si Ivler ang bumaril kay Renato Jr. Mahigpit na itinanggi ni Hauser ang akusasyon. You have access to their family's ammunition, to Jason's ammunition, guns? I had no access to any weapons at the time. That is not true. I've had never, during my time there, I've never had access to any weapons. Ayon pa kay Hauser, hindi sila magkasama ni Ivler nung araw na mapatay si Ibarle. Well, I couldn't have shot him because I was at home in Marlene's house, off duty asleep. Noong April 6, 2010, pagkatapos makarecover ni Ivler sa kanyang mga injuries, siya ay agad na idiniretso sa Quezon City Jail Annex. Habang ang kanyang anak ay nasa kulungan, si Marlene Aguilar ay hindi tumigil at lagi siyang makikita sa mga balita. Ang ama naman ni Renato Jr. na si Ibarle Sr. ay isiniwalat na si Ivler ay nakakatanggap ng special treatment sa loob ng kulungan. At nang malaman ito ni Marlene, ay hayagan niya itong hinamon ng suntukan sa harap ng kamera. Nang lumutang ang mga litrato at mga videos ni Ivler sa kulungan, ay hindi ito nagustuhan ng publiko dahil para sa kanila ay tila ito ay nakakatanggap ng VIP treatment. Dahil dito ay tinanggal sa pwesto ang warden ng Quezon City Jail Annex. Ang ama ng biktima na si Ibarle Sr. ay sinagot naman ang hamon ni Marlene ng suntukan at sinabi nito na ang galit niya ay dapat niyang ibaling sa kanyang asawa na si Stephen Pollard dahil ito ang di umanong nagtip sa NBI sa kinaroroonan ni Ivler. Kung
nagpasok nga talaga ng alak sa loob at nagkaroon ng inuman, nagpasok ng mga babae, yun ang magiging violation niya. Ininspeksyon ni BJMP Director Dial ang selda ni Ivler. Ito'y bunsod ng mga larawan at video na lumabas na umano'y lumalabag sa kalakaran sa kulungan sa pagpaparty at pagdadala umano ng babae sa selda. Isang araw matapos lumabas ang report sa ABS-CBN, humarap sa media si Ivler at itinanggi na espesyal ang pagtrato sa kanya. Walang katotohanan yan. Lahat ng inmates dito may fair and equal treatment. Pinapalabas nila na dito kinuha yung picture pero sa laya pa yun. Bago pa ako nagkaroon ng kaso. At ang mga babaeng nakuna ng litrato, mga pinsan at tagahanga niya. Yung mga fans na naging kaklose ng nanay ko, tumalo din sila dito para makakuha ng autograph. Dinipensahan din niya ang kontrobersyal na pahayag ng ina na kukonsintihin ang anumang gusto niya sa loob ng kulungan. Kung ano man ang binibentang treatment doon, kahit yon, kung gusto ng anak ko, I'll pay for it. As a loving mother, that is something that she would provide. And are you getting it? No. I really, to be honest. Sa kabila nito, kitang-kita sa video na kuha sa loob ng selda na tila inaaya ni Ivler ang sinumang nais sa kanya. I want some birthday, okay? I want to a very hot stranger that's disease-free, okay? I don't even care what your name is, okay? I don't even need to really talk to you. Just come here. Sinampahan ng kasong murder si Ivler at hindi naman nakulong si Marlene sa kasong obstruction of justice dahil ito ay nakapagpiyansa. Nang magsimula ang paglilitis noong November 2015, ipinakita ng prosekusyon ang 15 ebidensya na kanilang nakalap tulad ng baril na ginamit ni Ivler para patayin si Renato Jr. Ito ay nakita ng mga taga-NBI sa bahay nila sa Quezon City kung saan siya nadakip. Hindi lamang mga ebidensya ang kanilang ipinresenta, pero iniharap din nila ang mga taong naka-witness sa nangyari. Ang kampo naman ni Ivler ay sinabi na ito ay nasa isang birthday party sa Makati mula 10:15 ng gabi noong November 18 hanggang alas 3 ng madaling araw ng November 19. Iniharap nila ang mga taong di umanong kasama niya sa party. Pero hindi siya pinaniwalaan ng judge ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84 at siya ay hinatulang guilty sa kasong murder. Siya ay pinarusahan ng habang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 40 years. Inutusan din siya na bayaran ang pamilya ni Renato Jr. ng 9.373 million pesos para sa damages sa pamilyang Ibarle. Inutusan din ng judge ang Quezon City Jail Annex na ilipat si Ivler sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang kampo ni Ivler ay nag-appeal sa parusa na iginawad sa kanya. Pero noong December 2017, ang Court of Appeals ay sumang-ayon sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84 na nararapat lamang ang binigay na parusa dito. Bukod sa kanilang desisyon, tinaasan pa nila ang damages na dapat nitong bayaran sa pamilya ng biktima. Mula sa halagang 143,890 pesos, itinaas ang burial expenses na dapat niyang bayaran sa halagang 616,590 pesos. Ang moral at exemplary damages ay parehong dinagdagan ng 100,000 pesos. At ang huli ay pinagbabayad din siya ng karagdagang 100,000 pesos para sa civil indemnity. Ang desisyon ay ibinasa ng mga judge dahil sa pagtaas ng interest rate na 6% per annum. Suma total, ang kabuuang halaga na pinapabayaran sa kanya ng Court of Appeals sa pamilya ni Renato Jr. ay 10 million pesos. Si Renato Sr. ay hindi dinaluhan ang promulgation tungkol sa kaso dahil ayon sa kanya, ay hindi niya kayang patawarin o makita at tingnan ang mukha ng taong pumatay sa kanyang anak. Ayon sa kanya, dismayado siya dahil tinanggal na sa Pilipinas ang death penalty. Dahil kung ito ay pwedeng gawin, ay gagawin niya ang lahat para ito ang maging parusa kay Ivler. Ayon sa interview ng isang news agency sa kanya noong 2015, hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak. Magpahanggang ngayon ay itinatanggi pa rin ni Ivler na siya ang may kasalanan sa nangyari. Inako niya na siya ang may mali sa pagkamatay ni Secretary Ponce dahil sa car crash. Humingi siya ng tawad sa Ponce family
Pero mariin ang pagtanggi niya na siya ang may sala sa nangyari kay Ibarley Jr. Noong November 2010, ang Supreme Court ay dinismissed ang kasong reckless imprudence na isinampa kay Ivler sa pagkamatay ni Secretary Ponce dahil sa court ruling na tinatawag na double jeopardy. Nang tinanong naman ng mga reporters si Marlene kung ano ang mensahe niya sa pamilya ni Ibarley Jr. pagkatapos ng paglilitis, ay sinabi nito, and I quote, "My son did not kill these people. God decides who lives or dies. And God decided that Jason Ivler should live. You question that and you question God." End quote. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.